Naku po mga tol, sa gitna ng hinaharap na problema natin sa West Philippine Sea, no, sa banta ng mga bansang gustong manakop sa ating soberanya, may mga umuugong-ugong pa mga tol na mga balita na may mga nabubuong ah, pagkakampi-kampi mga kapatid, no, sa mga hanay ng mga sundalo upang mag-aklas laban sa ating gobyerno. Pero ngayon mga kapatid, no, nagsalita na si General Romeo Bronner at ang sabi niya ay walang kudita ang mangyayari, no, not on my watch. Yan ang sabi niya mga kapatid. Ito ang mga maiinit na balita ngayon mga tol na ating tatalakayin, no? Kasi mga kapatid, ito'y dagdag sa pwedeng maging problema ng ating bansang Pilipinas. Kahit na meron na tayong hinaharap na ibang problema, for example sa karagatan, dadagdag pa to kapag ang ibang mga sundalo nagpadala sa kanilang mga emosyon. Pero ito na mga tol, no, nilinaw ni General Romeo Bronner. Sabi niya ganun, "We will not be shaken by rumor." No, hindi sila pwedeng mauga ng mga kumakalat-kalat na mga chismis lang, tulad ng mga kumakalat na nagkakaroon na nga daw ng mga pagkakampi-kampi, no, upang labanan ang ating gobyerno, nor outmaneuvered by noise. To those who persist in creating instability, do not sow doubt among the very ranks that safeguard our democracy. Do not attempt to influence or mislead soldiers who serve quietly, honorably, and with steadfast loyalty to our Constitution and our country. Frustration is not a license to target your protectors. Mga kapatid, kasi ang ating mga sundalo, no, yan ay mga nanumpa para paglingkuran ng ating bayan, para panatilihing ligtas laban sa mga terorista, laban sa mga rebelde o laban sa anumang mga kaguluhan. Partikular ngayon mga tol, naaharap ang ating bansa, no, sa mga banta hindi na dito sa loob ng Pilipinas, maging sa no, sa ibang bansa, external threat. 'Di ba 'yan ang pinaghahandaan nila mga tol. Kaya kung meron mang mga sundalo, sana wala, no, na nag-iisip pa ng mga ganitong bagay, hindi na talaga yan makakatulong pa, no, sa ating bansa. Bagkos ito ay makakadagdag lamang sa problema o sa kahirapang nararamdaman o nararanasan ng ating bansa. Ang sabi rito sa isang report, no, Global Daily Mirror, basahin natin mga tol para mas maanuhan natin. Sabi rito, Bronner, "No coup will happen under my watch." No? Armed Forces of the Philippines, AFP, yan, Chief of Staff General Romeo S. Bronner Jr. rejects allegations of internal unrest within their ranks as he assures the public that no military takeover will happen under his leadership. Ang problema kasi mga tol, yung mga nagpapakalat din, 'di ba? Ang mga nagpapakalat na mga usapin na ganyan, kasi yan yung isa sa mga gumugulo sa isip ng mga mamamayan. So nawawalan sila tuloy ng kumpiyansa sa ating mga kasundaluhan. Iniisip nila mga to, lalong-lalo na ngayon, 'di ba? Uso mga fake news ngayon, yung mga nagpapakalat ng ganyan. So nawawalan na rin sila ng kumpiyansa sa ating mga sundalo at iniisip nila na may mga sundalo nang nag-aaklas laban sa ating gobyerno, which is hindi talaga nakakatulong. Kaya nga tayo mga mamamayan, dapat pinipili rin natin yung ating pinapanood o yung binabasa, no? Kailangan mga tol, marunong tayo mag-analyze. No, hindi tayo dapat nagpapadala agad-agad sa mga naririnig lang natin. Kasi hindi talaga siya makakatulong sa bansa natin. Dapat tayo nagkakaisa tayo Sabi rito, "As long as I serve as chief of staff, no coup shall happen. Not on my watch. We will not be shaken by rumor nor outmaneuvered by noise." No? Hindi sila magpapadala sa mga sabi-sabi na tungkol sa ganito, si Marcos ganyan, si Marcos ganon, di ba? Hindi sila magpapadala na sa ganon. Kasi dapat kasi hindi sila loyal mga tol sa isang tao lang. Dapat loyal sila dun sa Constitution. "Let me reassure our countrymen that the AFP remains strong professional," yon, "and firmly loyal to the chain of command." Siyempre dapat. "We are disciplined institution grounded in respect for the Constitution, civilian authority, and the rule of law.
says Bronner in a statement posted on the AFP's verified social media platforms on Wednesday, May 28, 2025. So bagong pahayag lamang to mga tol. Dapat ang pinagtutuunan talaga ng pansin ng ating mga kasundaluhan, mga kapatid, is yung lalong pagpapalakas pa sa kanilang hanay kung papaano nila maipagtatanggol ang ating bansa laban sa iba't ibang problema, 'di ba? Hindi lang naman kasi sa mga gere, pati sa mga natural calamity, 'di ba? Kailangan din natin ng mga sundalo natin. So talaga dapat ito yung kung meron mga organisasyon dito sa Pilipinas na dapat lalong nag-akaisa is yung mga alagad natin, 'di ba? Halimbawa mga pulis, etong ating mga sundalo lalong-lalo na dapat talaga nagkakaisa 'yan. Sabi rito, Bronner adds he has full confidence in the integrity, patriotism, yan number one dapat, and professionalism of the men and women of the military. Isolated grievances do not define the AFP. Diba? Totoo naman talaga dapat hindi kayo nagpapadala, no? Doon sa emosyon, doon sa mga personal na damdamin nyo. Kasi mga kapatid, eto pumasok yan sa mga training, talaga matitindi training niyang mga yan. Sinasana yan para ano? Para maging matibay, matatagal loob. Kaya nga 'di ba, kahit na anong hamon ang ginagawa ng China, 'di ba? Kahit kumbaga tinatapakan na yung mga ego nila, imbis na palagan nila mga tol, ang iniisip na lang nila, pag ginawa natin 'to at nag first shot tayo, ano ang sasapitin ng ating bansang Pilipinas? 'Di ba? Isa 'yan mga tol sa kanilang isinasaalang-alang kaysa yung personal feelings nila. Kaya talaga saludo tayo sa ating mga kasundaluhan. The top official is also cautioning parties who persist in creating instability, yun ang dapat nilang tinututukan din, to stop sowing doubt among the AFP, yung mga nagkakalat na mga ganong balita para mabawasan ang kumpiyansa ng publiko sa ating mga kasundaluhan. Yun, dapat yun ang isa sa mga inakastigo nila di ba? Sabi rito, do not attempt o wag niyong subukan to influence or mislead soldiers who serve quietly, honorably, and with steadfast loyalty to our Constitution and our country. Frustration is not a license to target your protectors. Sabing ganun. Kung may problema kayo, wag nyo nang idama yung ating mga kasundaluhan, di ba? Kung gusto ninyong mag-aklas, punta kayo dun sa EDSA, kayo bahala mag-aklas. Wag na kayong wag nyo nang gamitin yung mga militar natin. Attacking the armed forces with baseless narratives only threatens to weaken an institution that exists to defend us all, he says. Di ba? Maapektuhan kasi talaga mga kapatid, etong institution na to, ang trabaho talaga niyan is proteksyonan tayo at hindi makisali sa usaping mga politika rito mga tol. Maraming mga trabaho yan dapat nilang tutukan. Minsan kasi nagpapakalat na rin mga tol, no? Mga pakawala na rin ng China no? Sabi rito naman, Bronner is appealing to everyone to be better stewards of our words, platforms, and influence because patriotism is not measured by how loudly we speak, diba? But by how wisely we choose unity over division and nation building over disruption. Ang ganda nung sinabi rito ni General Bronner mga tol. Ending his statement, he reiterates AFP's focused mission of protecting the people, preserving the peace, and defending the nation. Diba? Yan yung dalawang bagay na mahirap i-maintain. Yung ipagtatanggol mo yung ating bansa habang pinapanatili mo yung kapayapaan. Diba? Like for example, mga kapatid, yung ginagawa nila mga balikatan, kamandag yan kung makikita natin parang rehearsal na yan di ba? Rehearsal na yan sa posibleng mangyaring gera. But at the same time, habang gusto nilang protektahan ng ating bansa, gusto nilang manatili ang kapayapaan. Hindi nila gusto magkaroon ng putukan, sabugan, bombahan. Hindi nila gusto mga tol mapalaban. Sila mismo ayaw nilang isa sa mga kasamahan nila o yung mga mismong pamilya nila rito malagay sa panganib. Handa sila, willing silang gawin yun. Pero hanggat maaari, wag. Kaya nga nagpapakumbaba sila Hindi duwag mga tol Diba? Iniisip lang nila yung kapakanan, kaya nga protector sila diba? Kaya nga tagapagtanggol sila, pinoprotektahan nila tayo. Kasi kung sila magpapadalos-dalos at gagamitin yung kanilang emosyon,
'Di ba? Sanggiin lang sila ng China, bombahin agad nila mga tol. Damay tayong lahat sa isang maling aksyon nila. Kaya talagang wag yung mga nanggugulo no sa gobyerno. Bahala na kayo mga tol mag-isip kung sino ba, loyalist, DDS o Pinklawan, bahala kayo kung sino gusto nyong ituro. Pero sana sa mga nanggugulo, wag niyo nang idama yung ating mga kasundaluhan, 'di ba? Sabi rito, basa tayo ng ilan sa mga comment. Keep up the good job for the country, sir. Don't let anyone to destroy the peace and order of the country. Nice. Sabi rito, really? O, kita mo? May mga ganyan, di ba? May mga ganyan tao, mga kapatid, no? Really? No? Totoo? You are our protector. Your organization's record since the martial law years up to the present tell otherwise. Kita mo pati yung martial law. Sa tingin mo ilang taon pa lang si General Bronner noon o kaya yung ibang mga kasundaluhan ngayon, gusto pa rin silang idamay sa mga pangyayari back then. Martial law years up to the present tell otherwise. Seems your organization seems more eager to do the biddings of whoever holds political power. May mga ganyan talaga mga tol. Hindi na natin maaalis yan. Sabi naman dito, of course, who would ever admit it? He is the head of the AFP. Sabi ganon mga tol. Oo nga naman. Sabi niya ganon. Sino namang aamin na merong nagkakagulo dito sa AFP? Ikaw ang ulo. Diba? May mga ganon mga kapatid talagang na mga nagsasalita. Kaya nga tayo, nagbibigay tayo ng reaction Diba? Para at least masabi natin mga kapatid na dapat yung respeto na ibinibigay natin sa ating mga kasundaluhan. Hindi biro yung trabaho ng mga yan para manatili ang kapayapaan sa ating bansa. Dahil sa kanila, 'di ba? Dahil sa kanilang tiyaga, dahil sa kanilang dedikasyon at dahil sa kanilang pagsasakripisyo, kaya tayo nakakatamasa din ng katahimikan at kapayapaan. Dapat din nating kalimutan 'yun. 'Di ba? Tapos eto naman ang importante, paldo-paldo ang bulsa. Ang dami talagang mga toxic na Pilipino, no? Sabi naman dito, basta tandaan nyo lang na pag nagkaroon ng coup o kudita, ang papalit ay tuta ng kaaway natin sa West Philippine Sea, ipaglaban ng soberanya ng Pilipinas, sabing ganon. Anyway mga kapatid, bilang Pilipino, ano ang masasabi mo dito sa pahayag ni General Romeo Bronner Jr.? No? Pwede ka magbigay ng iyong pahayag, ng iyong komento, ng iyong opinion no dito sa kanyang pahayag mga tol. Basta tayo mga kapatid, dapat lagi tayong saludo sa dedikasyon at sakripisyo ng ating mga kasundaluhan. No, sila ang dahilan mga kapatid kung bakit namamalagi no bukod syempre sa ating Panginoong Diyos no sa ating dakilang maylalang. Eto'y kasangkapan upang manatili ang kapayapaan sa ating bansa laban halimbawa sa mga rebelde, terorista at sa kalaban mga tol sa mga gustong umangkin ng ating soberanya. No, hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.